So welcome back mga kalapatids, yan for today's video. Pupunta tayo ngayon kay Sir Gerald Mondero and Sir Madam Melay, ang best coordinator ng CSWRPC. And syempre bibisitahin natin yung kanyang ibon na nag second overall champion YB category, third overall OB category, second overall ng 6 laps, and second overall ng triple crown and multiple pulling winners and side bet winners. So halika, samahan nyo ako, puntahan natin sa kalapatids. So ayan mga kalapatids, nandito tayo kay Sir Gerald Mondero and Madam Melay, best coordinator lagi ito ng CSWRPC kasi dami kasi na naglo-load, no? Siguro siguro before tayo mag-start, pakilala muna kayo bilang mag-partner and paano kayo nagsimula sa industriya ng pag-iibon. Ako nga po pala si Melissa Melay po ang tawag sa akin ng mga players ko. Una po, nung nagsama kami, pagpatoka lang ako ng kalapate. Manok at kalapate. Yung kalapate namin, ilang piraso lang, 10 lang yata yun. Tapos, yun, hanggang sa nahiligan ko na rin. Kasi talaga ang inaano ko noon, pinaparami ko manok. Kasi yung tatay ko sa bungero sa bungero siya. Kaya nasanay ako sa manok. Ngayon, dahil sa hilig ng asawa ko, kinakasama ko, yun. Nagustuhan na rin yung pagkakalapate. Nagustuhan ko na rin siya, tsaka kailangan yakapin kasi kesa naman iba yung pagkaabalahan niya, yun na lang. Tama. Suporta na lang tayo. Baka iba pang pagkaabalahan. Kaya ikaw pre, baka meron ka mas advice or masasabi bago kayo nagsimula ng pagkakalapate? Kasi since birth, hindi ko na kalapate pa. Since birth, oo. So, nagmulat ako sa mundo ng kalapate. Oo. Ang tatay ko sa bungero din. Sa bungero din. Pero ang kalapate ko, nakalagay lang sa puno. Oo, so talaga yun ang dati eh. Bahay-bahay sa puno. Nagagalit ako sa tatay ko pag hindi ako ginawa ng bahay-bahay sa puno. Bahay-bahay. Dati box-box lang yun, no? Tapos, patuka lang, dagit-dagit lang nun eh. Yung mother ko nagagalit sa kasi yung mga manok niya marami din eh. Ang kalapate ko nasa 500 ata. Grabe, ang dami. Puro wala lang. Nagagalit siya kasi yung pagkain ng manok niya, kinakain. Oo. Siguro same story din, ganyan din naging experience ko eh, nung nag-ano ko. Bata pa lang, siguro usually sa ating mga nagpipidyon, bata pa lang, high school, elementary, kinagustuhan na yung kalapate hanggang pagtanda, nandun pa rin, no? Nadala ko na rin siya. Tapos, kailangan ba kayo nag-start mag-coordinator ng CSWRPC? Nag-start kasi ako noong 2022 ba, no? 2020. 2020. Kasi nanganak ako nun eh. 2020 ako nag-start ng Cocoor na. Dito na rin kayo nun? Dito na rin? Tagal na pala, no? Laki rin ang tinulong nila, mga kalapatids nung hospital ako. Oo. May mga nagbigay. Malaking tulong. Community kasi talaga yung pagkakalapati eh. Na isang, kumbaga, kung mabuti kang tao, magaling kang makisama bilang magkakalapati. Gulat nga ako noon, yung may magpapadala lang sa amin, pati yung sa pati mga nagsasabong. Mga classmate niya sa sabungan. Oo, nagpapadala, no? Tulong. Kasi yung time na yun, nanon na ako eh. Presidente rin ako ng Sabong group. Dito sa Cavite. Cavite. Ay, napakaganda. Siguro pre, next question ko siguro, ano yung mga na-achieve nyo bilang, first bilang coordinator. Tapos pangalawa is, bilang, nagtayo na rin kayo ng BSRPS, no? Tapos, nitong Summer and South na paano nyo napagtulungan yung pagcha-champion? So, pag this is championship kasi, yan eh. Masyadong mahirap na proseso. Tama. Yung sabi ko kaya sa unang vlog, sa unang episode ng vlog mo, kailangan yung family mo supportive sa'yo. Tama. Kasi nga, may oras tayo na wala tayo sa bahay at busy tayo. So, sila yung nag-feed, sila yung magka-fly, o naman pwede lang itulong sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo bilang fancier. Ikaw madam, ano yung siguro makikita na na support kay paring Gerald sa pag-iibon sa hobby niya? Yung nakita ko na siya, na konsigido siya sa yung mahal na mahal niya talaga yung kalapate. First love niya yun eh. Hindi ka naman nagselos. Minsan, kasi mas nauna pa siya. Pagdating niya, galing dyan sa may gate na yan, diretso na agad. Diba? Kumustahin niya muna yung mga kalapate niya bago sa akin. Pero okay lang. Tapos suporta na lang. Pero nung nakita mo yung ganun yung passion niya, ano yung umano sa sarili mo? Kung naawa ko sa kanya kasi meron kaming naririnig na hindi maganda. Totoo. Yung galing pa rin sa, yung tipong kumpare mo na, yung i-down ka nila. Oo.
pinadown ka. Oo. Kasi core ka nga naman, tapos wala kang na-achieve. Oo. Diba, ilang taon na. Sabi ko, ay teka lang, iba na to. Sabi ko gano'n, nakakaawa naman siya. Lalo pag yung hindi kami inuwi ng ibon. Totoo. Talaga. Sabi ko, sige, tulungan ko na. Hindi na ako nag-work. Total, dito lang sa bahay. Ako na nag-focus sa ibon. Parang yung mindset kasi ng ng mga ibang kalapatids natin yan, bilang coordinator, parang dapat ko ka, magaling ka, champion ka. Hindi naman siyempre ganun kadali eh. Hindi ganun kadali ang pigeon industry. Oo. So every year, mayroong lumalabas na mga galing. So every year, dapat mag-upgrade ka. Ano pwede mong gawin? Gawin mo para ma-achieve mo yung goal mo. Kung sabihin mo na titigil ka, hindi mo ma-achieve sa ganun lang yun. Ngayon, ko-or ka. Oo, yun nga eh. Ready ka rin sa ganun. Bahala sa... Siguro ma-advise nyo bilang napagdaanan nyo eh. Ano yung ma-advise nyo bilang... Mahalaga talaga yung suporta ng asawa. Asawa, no? Suporta. Kasi kami yung magiging lakas nyo eh. Parang may times kasi mga lalaki na parang ayoko na, gano'n. Pero makikita mo eh. Dumating ako sa point kasi na parang gusto ko na mag-give up. Kasi nga, 4 years ba naman, hindi ko pa na-achieve yung goal ko. So sabi niya, pag titigil ka, mas talo ka. Talunan ka. Tama yung sinasabi nila na wala kang kwentang pansi. Parang mas mapuprove nila sa kanila na tama kami. Hindi mo kaya mag-jump manalo. Pero ngayon, masasabi nyo sa mga makikita nyo mga idol, ano masasabi nyo pre sa mga bashers natin dyan na walang sawa kundi pumuna ng pumuna no? Sabi ko lang naman sila, ginawa ko naman silang strength eh. Tama. Hindi ko sila ginawang weakness eh. Hindi kami nagagalit. Okay lang sa parang may tampo kami kasi inahangaan namin eh. Oo. Tapos ganun pala yung isip sa amin. Pero ginawa namin yun as a challenge. Diba? Magandang... Pag sinabash tayo, huwag tayong masyadong maapektuhan. Okay lang yun. Kailangan galingan mo para ma-prove mo sa sarili mo na kaya mo ma-achieve yung goal mo bilang pansya. Napakagandang sinabi ni Sir Gerald and Madam Melay na dapat yung mga bashers natin dyan is wag na natin pansinin, kung gagawin na lang nating strength, no? Para mas magpursige tayo. Kasi pag ginawa mo siyang weakness, wala kang mararating doon. Masakit lang yung puso mo. Siguro Sir and Madam, ano yung mga aabangan pa namin sa lalo na sa mga darating na season. From start ng ng nagpalit kayo ng Lady Boss, nakita namin doon na yung sunod-sunod na achievement, no? Parang napakaswerte ng pangalan. Then siguro ano yung pinaka-aabangan pa ng mga followers natin dyan, mga bashers natin dyan sa tandem na Gerald Mondero and Melay. Sa ngayon naman, kung anong na-achieve namin ng North, Summer, Unity, so same pa rin naman, gagawin pa rin namin, makuha namin yung South na goal namin. Kasi ang South pinamahirap na rin. Totoo, sobra. So sobrang tawid-dagat siya, so ang layo ng distance. Yan ang South na nagpapaiyak sa akin, grabe. Taon-taon. So yung South Race kasi, yun yung iniiyakan ni Mrs. eh. Oo. Kasi hindi kami last lap eh. Nakaka-last lap kami, pero hindi kami nakakapawin ng last lap. Napakahirap talaga ng Leyte, Tacloban, San Francisco na race. Siguro pre, and Madam, siguro sa mga susunod na na meron kayo na experience na challenge nung from the nag-start kayo. Ano yung mga challenges na yon na na sa tingin niyo is nagpatibay bilang mag-partner sa inyo, bilang una yung sasakit talaga ang ibon. Grabe. Sakit ng ibon, no? Sobrang na-stress kami. Oo, pag nagkakasakit. Na. Tapos pangalawa na lang yung mga nambabash niya, minamaliit ka. Kasi wala ka pang na-achieve sa tagal ng taon na nag-iibon. Yun. Tsaka yung mga pressure sa pagko-or. May mga player na mareklamo. Pero wala, ngayon naman mababait na lahat. Oo, at least na... Kasi gamay na, tsaka puro kumpare. Kilala nyo na yung mga mga ugali. Ugali ng bawat isa. Siguro next siguro for our second to the last question, ano yung tips na mabibigay nyo sa mga nagsimula noon na hanggang ngayon gulong pa din? Kasi meron na sabi si paring Gerald kanina na pag tinamaan ng sakit or pag last lap na, dyan lilikot yung utak mo kung paano ka makapagpa-uwi. Ano yung mga advice? Siguro yung pinakamagandang ma-advise natin sa akin kasi na-experience nyo paano yung pwede nilang gawin. Noong last 4 years of the race kasi kami, masyadong malikot yung utak ko. Oo. Kaya hindi kami nakapagpa-last lap. So this time, i-use namin yung Campion product. So Campion baka naman. Campion baka naman. Campion baka naman. From the start ng race,
So, nakaipa lang sila, hanggang maglo-loop fly sila. Gumagamit ako ng Campion product talaga. Then may system din kami na every week. Yung sa wall na yan, system namin. May program kami. May program siya. Napaka-simple yung program niya. Hindi na siya masyadong Pero effective, no? Effective po siya. Na sabi nga ng iba na wag mo nang likutin yung ibon mo kung alam mo na gamay niya na kasi baka madisgrasya pa, no? Madisgrasya lang sila. Kung gano'ng kasimple, yun lang. Kasi ang ibon naman natin is build yan parang ping racer. Tama. So, kailangan lang healthy sila. Tapos yung low fly ka lang, kasi secondary lang kasi yung gamot na yan eh. Parang maging lang siya healthy eh. Okay. So, number 1 talaga yung build ng yun, napakagandang na tips, advice, challenge, tsaka experience na natunghayan natin dito sa magpartner na coordinator ng Bulihan, silang Cavite, Sir Gerald Mondero and Melay. And siguro, baka may shoutout kayo mga pre, mga madam. Shoutout nga pala sa CS, sa BBC, WPFC, CFL, yung bagong FPR, yung BSRPS, syempre namin. Oo, BSRPS. Sa lahat ng pansiya natin, huwag kayo sumuko. Ma-achieve mo rin yung goal nyo balang araw. Yun, tama. Kaya mo yung paso nyo, walang nga pala sa business. Oo. Suportahan lang, no? Wala namang pilitan dito eh. Kung saan nyo gusto magkarga, suportahan lang. Kumbaga bilang community natin, tulungan tayo dito, hindi tayo ilahan bababa. No? Ikaw, madam, baka may shoutout ka. Madam Christina, hello. Sa admin ng CS. Admin, oo. Mga player ko, loading. Loading na mamaya, mga kalapatids. So, yun. So, yun lang, kalapatids. Hoping na marami kayong natutunan sa session natin na to kay Sir Gerald Mondero and Melay. Papakita natin yung mga achievement ng kanilang mga ibon. So ito, makikita natin mga idol. Ito, oh. Yan yung mga ibon, mga achievement ng ibon nila. So yung ibang trophy nyo, pero hindi pa nakukuha, no? Hindi pa nagre-release. Ayan, nasa CS pa. So yun lang, kalapatids. Good luck and happy flying, everyone. So yan mga idol, ito yung mga trophy. Best Coordinator, Area 1. Gerald Mondero, grabe, sobrang galing na coordinator. First overall champion. So ayun na nga mga kalapatids, tapos na tayo mag-vlog kay Sir Gerald Mondero and Madam Melay. So napakagandang story nila ang pagsasama nila regarding sa pag-aalaga ng ibon, sa pagmamanage sa kanilang BSRPS, sa pagiging best coordinator always ng CSWRPC. So hoping na marami kayong natutunan and nakuhang tips sa kanilang 4 years na pagsasama sa pagkakalapate, and hoping na masuportahan nyo ang ating YouTube channel, Facebook page, Gearlock. So yun lang kalapatids. Good luck and happy flying, everyone.